microphones also. Anyone from, yeah, we can already begin from the press. Kay Sir Bobby. Gandang gabi po. Robert ng Manila Bulletin. Yung mga stars, how do you feel na excited sa Wait Muna? No? Kinikilig talaga yung mga nanood ng first episode niyo. How do you feel about this? Ayan, hello Yung po. response, so... Yes, good evening po and thank you po sa time ninyo. Dami nga kinikilig. Yes. Direct, pwede bang tapusin na natin ang gano'n? Bitin! Wait muna, okay nga. So, totoo lang po nung nalaman ko na merong vertical series, talagang hindi ako nagdalawang isip. At syempre, magkaiba ang teleserye sa vertical series since it's online. Talagang malawak na ang online po ngayon, di ba? Talagang nakakatuwa po mag-portray ng ganitong character but at the same time, nakakakaba din po. Dahil nga, this is a sensitive topic and very relevant topic po right now na minsan uncomfortable tayo pag-usapan. But with this film po, sana parang way natin siya mag-start ng conversation, ano? And yeah, yun na lang muna. Mamaya na yung sagot. Ayun po. Masaya po ako na happy kayong Yung lahat. response, yeah. Isa rin. Hello po everyone. Nilalamig po ako. Ang lamig ng aircon eh. Pero yeah, thank you po for coming. Ako po si Zyren. And ayun, maraming kinikilig. Siguro kasi sobrang gaan po nila katrabaho. So mas naging natural po yung mga naging actions po namin and yung mga pa-music ni Direk siguro ay hindi talaga nagpatulong eh. And tsaka super thankful din po ako for this project kasi sa lahat po ng mga nagawa ko pong project, isa po to sa parang may mas makakatulong po talaga sa mga tao lalo na po sa kabataan. So I think happy po ako na nandito po ako with Althea and kayo po. Yeah. yeah. Thank you. Yung dalawang gentlemen na gusto rin sumagot. Magandang gabi po. Ako po si Brian Parsuelo. Thankful po sa project na to kasi po ito po ang first project ko after ko po ma-accident. Nagka-fractured po yung clavicle ko. So, for me, tinanggap ko po ito kasi parang second life ko na po. Siguro, noong last year po, sunod-sunod po yung project natin. Nakakalimutan ko po kung saan ba talaga nagmula yung talent ko. Siguro ito yung isang way para masabi ni God na tapikin ako na ito yung bibigay opportunity sa'yo. Hindi man siya sabihin natin na tulad ng mga past project ko, pero gusto lang niyang ibalik ako kung saan talaga nanggaling yung talent ko. And thankful po kay Direk at sa lahat ng mga taong nandito sa project po kasi po sobrang gaan katrabaho at hindi po kami umaarte. Kumbaga, nagiging tool po kami para mabuksan po yung mga iba pang opportunities na makita ng mga tao na maging mensahero po kami sa nangyayaring kaguluhan or mga buyers po between relationship ng isang kabataan at sa mga magulang nila. Ayun po, sana po magustuhan niyo po yung project po. Hello po, ako po si Ice Lim. Sorry, medyo paos lang po ako ngayon. Ako po yung gumanap na daddy ni Sheena. So, nung kinol po ako ni Paula Chongson about this project, may project daw po si Rev Fati. So, dati pa naman pag may project sila talagang nagko-collab po kami talagang para sa kabataan. Pero this time, itong project na to kasi sobrang special sa akin. Kasi medyo ilang taon din akong nalayo kay Lord. Mas nag-focus sa mga projects na more secular. So unti-unti parang hindi ko rin namalaya na mas nagfo-focus na pala ako sa mga makamundong projects. So nung dumating tong project na to, sabi ko time to para bumalik and bumawi kay Lord. So perfect timing siya. And basta project naman ni Bishop Manny Santiago and Santiago Sisters, asahan nyo. Mula conferences, mula concerts, mula pa noon, hanggang sa ngayon film na. Sigurado yan 100% magsisave yan ng maraming souls. So yun, dami na kasi mga projects ngayon. Alam naman natin siguro, di ba? Maging honest na ako, may mga Viva Max,
sa Facebook, may mga Tibon or what. Napakarami ng mga proyekto na nagnanakaw ng mga kabataan, especially Gen Z, palayo kay Lord. So itong mga project na ganito, sobrang pang-balanse siya. And opportunity to save the lost souls. Isipin mo, makapanood ng pelikula, ng music, ng spoken word, o ng kahit anong talent na meron ka. Mapanood yon, mapakinggan ng isang tao na nag-schedule na magpakamatay mamaya, mapigilan mo, sobrang blessing nun. So yan po, maraming salamat sa team na gumawa nito. Okay, thank you. Kay Reverend Tate, okay, i-upload to sa Facebook na libre, ano? But do you intend to promote this, pumunta kayo ng mga school, may school tour to awareness na meron ganitong movie? Yes po, i-upload po natin siya. So, bukas na yung episode 1. And then, after 2 days, yung episode 2, 3, at I think, 5 episodes na siya. So, after po natin ma-upload ito, pagsasama-samahin po into one film. Okay. Because umiikot po tayo sa mga schools teaching Love and Purity Notebook. Okay. So we have a manual teaching the young people how to wait, the beauty of waiting. So after nito, meron tayong film showing na gagawin. Napapanoorin nila to para magkaroon sila ng picture na okay, ito pala yung tinuturo. And I think parang gusto ko yan. So, yan po yung ating mga future plans. Pag pagsasama-samahin siya, ilang oras bali yung movie po? Mga 45 minutes to 1 hour lang po. Yes. Okay, last question ba kay Alte at kay Zyren? Okay, the movie is about waiting. So, kayong dalawa, I don't know kung nasa relationship kayong dalawa ngayon, ano? Separate. Hanggang saan kayo pwede maghintay pagdating sa pag-ibig, sa relationship? Hanggang kailan, hanggang saan kayo maghintay? Siguro ako po kasi, bagets pa po kasi ako eh. So, Yes, gano'n ko so wala pa po akong parang, siguro like seryosong relationship. So siguro, sa tingin ko naman dadating yung taong tama sa tamang panahon. So siguro I'll wait muna, gaya nga ng title. And ayun, di po ako magmamadali. Career muna. Yeah, wait muna. Yeah. Thank you. Si Alte. Yes, ayan. Ako naman po, I'm in a relationship, but we don't rush things and we set boundaries din po, especially parehas kaming artista. Gusto po namin ma-achieve muna yung mga dreams namin. And tsaka kami yung magde-decide talaga if kami talaga together, di ba? Pero lagi ko din po tinatanong kay Lord na bigyan niya ako ng sign. Bakit naiiyak? Charot. Hindi. Pero totoo naman, honestly kasi ako, I'm the type of a person na go with the flow. Parang kung ano yung meron, tatanggapin ko. I'll take the risk, gano'n. But during this film, doing this, na-realize ko na parang, totoo nga, parang ang sarap maghintay. Tsaka, kung para sa'yo talaga, di ba, ibibigay talaga ni Lord for you. Yeah, ayun. Basta, we don't rush things. Non-showbiz ba? Showbiz. Showbiz po, pares po Okay. kaming artista. Sino daw? Out naman po kami, pero hindi kami like super out. Prince po, Clemente. Okay. Yeme. Okay. Thank you. Okay. Congratulations, Yes po. thank you. Thank you po. Althea, Yes. what made you decide to accept this film, this project? Ayun. Nag-guess po ako dahil nga relevant itong topic na ito at sensitive siyang topic. Lalo na mga Gen Z ngayon. Ako po ay introvert ako. Ayoko na nakikipag-socialize sa mga tao, nakikipag-communicate. But by this film nga po, talagang sa mga taong visualize, diba? In a way, matututo sila sa film na ginawa naming Wait Muna para hindi sila paligoy-ligoy ng path, para i-direct lang sila kung saan talaga sila papapuntahin ni Lord. Ganun. Kwento mo nga yung role mo at paano makarelate yung mga kabataan natin. Yes, I play the role of Kabataan mo. Sheena po. So siya nga po ay top student at meron siyang strict parent, lalo na ang kanyang daddy.
Siyempre, gusto niya patunayan sa magulang niya na talagang mafo-focus muna siya sa pag-aaral dahil nga dito sa story na to parang high school pa lang siya. Then nagkaroon sila ng heart-to-heart talk ng kanyang parents. So, doon niya unti-unti na-realize na tama nga yung parents niya and what if gawin din niya. Di ba po? Kaya importante din na mapanood niyo yung episode na yun para din meron tayong realization sa sarili natin na kailangan pa rin natin yung parents natin para i-guide po tayo sa paglaki natin, di ba? Kasi madami po pong mangyayari sa life namin, ng mga Gen Z and upcoming generation pa po. How is it working with non-mainstream actors? Ano po yun? Non-mainstream actors. Paano pong non-niche? Sorry. Yung hindi talaga nasa TV. Okay. Okay. Actually po, gulat talaga po ako sa kanila. Hindi ko po yun na-expect, my friends! Hindi ko po yun na-expect, I swear. Sabi ko, ay, memorize nila yung lines nila. Alam nila kung kailan nila ibabato yung linya nila. Alam nila yung mga reaction nila. As in, di ba, parang bahala na kayo. Iba-block lang kayo ni Direk, tapos bahala na kayo. Lalo na po yung scene nila with Chanel. Ayun, gulat po talaga ako doon. Parang, wow! Magagaling yung mga kontrabida, no? Yes! Tapos tinatanong ko po sila na gusto nyo talaga mag-artista. Tapos sinasagot po nila ako na yes. Gusto daw po nila. Sabi ko, go! Take the opportunity po, di ba? Last na lang, kasi di ba, you told earlier that may nagsiset kayo ng boundaries ni Prince. Paano? Yeah, syempre po, sa mga nakakaalam po, malayo po ang age gap namin. Meron kaming 7 years age gap. At totoo nga na ang social media talaga, nakakaramdam po kami ng pressure. Lalo na po parehas nga po kami nasa line ng industry. So, hindi kami po masyado nagpa-public, like nagkukwento kung about sa relationship po namin. Ano siya, private but not, ano yung tawag doon? Secret? Yeah, gano'n. Private but not secret. Private but not secret. And na-focus na po talaga kami sa kanya-kanya po naming work. So walang public display? Wala po. Hindi po kami like nag-talk about our relationship talaga. But alam po ng mga tao na kami po. How will you convince na lang, last na, sa mga kabataan na manood, may inspire sa Wait Muna? Thank you. Siyempre po, gusto ko pong panoorin nyo itong Wait Muna para alam nga natin yung mga limitations na atin para hindi tayo mapunta sa intimacy, maset natin yung boundaries natin na sinasabi ko at talagang makinig tayo sa mga nakakatanda. Thank you po. Ay, natulog. Hello. For Direk and sa writer, yung mga ganitong material kasi minsan, they tend to be too preachy, no? So, paano nyo po make sure na hindi ito ganun hanggang matapos yung film? Ayun. Nung tinanggap ko tong project na to, yun talaga na sa isip ko talaga. Dapat, sabi ko rin kina Pastora din na, dapat talaga hindi siya preachy dahil, di ba, allergic yung mga natin eh. Pag ano mo na yung Lord o yun na yun. Baka papatay ka ng cellphone. Lilipat na ng ibang So dito, na lang, at kung ano lang yung normal na ng kabataan, kilos ng kabataan, para sila magsalita. Ayun lang, kumbaga, ano lang yung flow lang, kung ano yung story, sinusunod lang namin. Sa writer talaga yan. Yes, mahirap po kasi sa akin, kung ako lang, dahil nanay din ako, gusto ko talaga mag-preach. Kung ako lang, gusto ko sabihin na ito, kasi nadaanan ko na yan, alam ko na yung mga, meron na akong balon ng mga experiences na alam ko, ito yung mga consequence. So, it was difficult. Talagang, I had to take it to the Lord. I had to pray about it. Every single time po nahaharap ako sa laptop ko para magsulat. So, nung dumating ako kaya nga ang sabi ko rin nung nag-meeting kami na Pastora, sabi niya, dapat hindi mawala yung kilig. Because that's how we, para makita rin nila yung joy of falling in love, magka-crush. So dapat nandun yan. And then, nung dumating na dun sa mga bandang episode 3 po yun na eto na Na-hook na natin. Na eto na yung
ito na yung kailangan ng sabihin ng magulang, ano yung pwede mangyari. Doon, tinatry ko na talagang hindi siya maging preachy. Nasabi ko, how do I balance this na hindi siya, I would talk about God, pero hindi yung tipong, hindi yung tipong nagpe-preach ka na. So, doon po yung balance. Nandun po namin, I'd like to think na na-achieve naman po siya by God's grace na the kilig, the love, and then, hindi ko pa nakikita yung episodes. Kailangan makuha mo muna yung kilig ng kabataan bago ka mag-preach. For Zyren and for Althea naman, kasi yung target market nung series or yung film kayong Gen Z, no? So, bilang Gen Z, ano yung masasabi nyo dun sa issues na tinatakal dun sa movie? Ano po wala? Sorry. Bilang Gen Z, ano yung masasabi nyo dun sa issues na tinatakal dun sa movie na ginawa nyo? Na wait muna. Siyempre, sa mga issues po ngayon na ganun, katulad ng basta sa mga issues po about sa kabataan, siyempre nakakalungkot po kasi lumalaki, tumataas yung mga cases ng mga HIV, AIDS, or mga teenage pregnancy. So I think this film, makakatulong po siya talaga ng maraming kabataan po. And also me, kasi nag-self-reflect po talaga ako after ko mag-shoot, mabasa yung script. So, sobrang laki tulong po ito sa akin as a person. Ayun, nakukunin ko na po doon sa title natin na Wait Muna. Na yun nga, hindi natin mamadaliin lahat ng bagay. Alam po natin na yung generation po namin ngayon na yung pressure nga po, di ba? Kasi yung mga nakikita natin sa social media na, bakit si ganito may ganyan siya, si ganito ganyan-ganyan. Gusto mo rin maka-keep up sa kanila. But remember na slowly lang, then take your time. Dahil wala namang masasayang sa buhay mo, di ba, kung maghihintay ka. Lalo na kapag yung smooth lang yung galaw mo, talagang mas maganda yung resulta na darating sa'yo. Thank you. Yung title na Wait Muna, this is for the writer and the director muna. Ang biga, masyadong malaman. Kanino nagsimula yung germ of the title? May pakana. Sarap ako may pakana. Hindi, yung Wait Muna, the title, nanggaling po kay Pastor. Tapos kasi may book na I think siya po mas makakasagot. Yes po, meron po tayong book kasi yung Love and Purity Notebook Wait Muna Edition. So doon po siya kinuha na teaching the young people to the beauty of waiting. No, kasi there are two kinds of pains. No, the pain of regret and the pain of discipline. No, so dalawang pain na actually mahirap po maging kabataan talaga. Sobra kasi dadaan sila sa pain. Dalawa lang. It's either regret or discipline. So kumbaga parang when you wait muna, sabi ng Bible, no, Song of Solomon 2:7, do not arouse or awaken love. Sabi niyo, wag mo munang gisingin. So yung wait muna actually is a verse in the Bible. So it's not, hindi ko po to idea, it's the idea of God. Na kabataan ka, you wait muna. Do not arouse or awaken love hanggat hindi pa tamang panahon. Or else, no, kapag hindi ka naghintay sa tamang panahon, it's either nga, pwede kang mag-suffer. Madaming consequences of not waiting. So anyway, kung may dalawa namang pain talaga na pagdadaanan ng isang kabataan, then I think better wait. No? And the good news is this, mabilis lang yung waiting period. Sa totoo lang, kala natin ang tagal. Pero, ang bilis lang. Actually ako nung kami magkakapatid, sabi ko nga, ang bilis lang. Parang sabi ni Lord, right time na. Ayan na, may darating na. Ready ka na, mag-ready ka na. So parang, Lord, talaga ba? Talagang mag-aasawa na ako. So parang, doon ko na-realize na, ang bilis lang pala. Pero, na-spare ka sa consequences. So that's wait muna. It comes from the Bible actually. Hindi galing sa amin. So, yun po.
kasi sa Bible nga, parang may nabasa ako long time ago about yung God sees but waits. But it tackles revenge. So ito ba yung, you're not talking about revenge dito, you're talking about love and purity. Wala pong revenge. So wait muna is waiting for the right time. For the So right time. para maghintay ka sa tamang panahon, no, na ibibigay sa iyo ni Lord yung tamang tao, no, sa tamang Panahon. oras. Yeah. Na natapos ka na, naka-graduate ka na, or na-achieve mo na yung career, dreams mo. So sobrang ganda na papasok ka sa relasyon, na ready ka na. No, na-form ka na ni Lord. Kasi pino-form pa tayo ni Lord eh. Yung stage ng youth is actually a formation stage. So that's actually a process na hindi dapat natin ma-miss. Yung formation stage. For example, may bud. Quick lang. Yung bud niya yung rose. Yung bud ng rose, pag pinilit mo siyang mag-bloom, masisira siya eh. So you need to wait for the right time na mag-bloom siya. Tapos magiging maganda. So, kumbaga parang kung pipilitin natin na gusto ko na mag-asawa, siya yung mapapangasawa ka, anak, are you sure? 5 years old ka pa lang. Parang masasabing siya na, o 7 years old ka pa lang. Saka nakarating na ganyan conclusion. So, dahil mapusok na siya na, di pumasok siya sa relasyon, tapos na-realize siyang hindi pala kami. Kaya lang yun ang nangyari, nabuntis na siya, or nabigay niya ng lahat, tapos nasaktan siya, so sayang. No, so that's wait muna. Okay. Kasi nakita ko dun sa yung the first episode, mayroong kontrabida. Siyempre parang in the end, kailangan may revenge si Althea. Parang gano'n. Abangan. Baka next film na. Next film. May kwento rin naman po si Freya, yung kontrabida ni meron din po siyang, hindi naman siya hanggang dyan lang. Pero kailangan Susunod. natin ng mga bitin Bigyan pa rin. natin. Kailangan pa rin po ng mga bitin na hanggang to get the audiences engaged and want to watch the next episode. Okay. Excuse me po kasi yung pinag-aaralan po namin yung film na pinapalabas sa Facebook, may dapat touch na kung napapansin niyo po yung mga pinapalabas sa Facebook, yung mga drama box, iisa lang yung theme nila. Na dapat may mayaman, tapos may inaapi, tapos mapapahiya yung nang aapi, dahil yung mayaman, gustong-gusto yung, alam mo yun, hinahabol yung inaapi. So kumbaga parang hinuk may element na kailangan ma-hook natin yung mga bata na sa first episode, parang ano to, gusto kong, alam mo yun, may beaten factor. So parang gumamit kami nung yung talagang makaka-hook sa Facebook. Okay. Yun po. So ito parang ang format nito is drama box or Yes, vertical? drama box po okay. talaga. Kaya lang ginawa, dapat vertical. Pero sabi namin, wag na nga vertical para mapalabas pa natin sa schools. Pero yung concept naman niya, pang vertical. Kasi po sa Facebook pala, pag walang ganung element, di talaga siya magkiklik. So we had to, parang gumawa ng elements na, alam mo yon, parang papanoorin na May papanoorin. gigil. May gigil, yes po. Okay. Una talaga, okay, wait, direct. Pa-vertical talaga siya muna namin gagawin sana talaga. Yung talaga yung plano namin. Mhm. Naisip namin nga, dahil sa kasi yung landscape na yun, medyo pa rin, lalo na kapag pinalabas namin sa sine. Okay. Sabi namin, we shoot it pa-horizontal or landscape. Kasi madali lang siya i-vertical din eh. Kaya sa pag-vertical tapos i-landscape, yun ang hindi pwede. Oo. So, yun ang yun namin eh. Mababasag yun. Oo, yes. Anyway, last question para kay sorry. Siren. Ano yung parang personal take out nyo dun sa characters na ginawa nyo? Aside from what you said earlier. Yung pwede nyong i-apply dun sa tunay na buhay. Siguro, besides sa pag-wait, siguro, sa tingin ko, ikaw muna. Nag-iisip pa nga ako. Nag-iisip pa. Ayun kasi po talaga eh. Kasi bilang, lalaki po na hindi pa po nagkakaroon ng relasyon
relasyon na seryoso, siguro hinabol talaga. Siguro kailangan ko talagang wag magmadali po talaga sa mga bagay-bagay kasi meron po akong gusto pang mga gawin. May mga pangarap pa po akong gustong matupad. May mga responsibilities pa po ako na kailangang harapin. So, siguro kailangan ko munang matapos yung mga yun bago ako sumabak or pumunta sa ganong stage po. So, ayun. And marami rin po kasing factors bago humantong sa relationship. Like, financial, emotional. So, pinaprepare ko pa po kasi 18 pa lang po ako. So, I think marami pa po akong kailangang harapin. So, yeah, I'll wait po muna. Si Althea. My personal take, well, based sa napanood ko, lahat tayo kinilig, di ba? And okay lang nakiligin tayong lahat because feelings natin yun eh, di ba? Pero, lagi natin ang tatandaan na i-limit lang natin yung sarili natin. Mag-set talaga tayo ng boundaries na hindi mo i-give muna lahat. Kasi, lalo na po kami mga Gen Z, ang layo pa po ng tatahakin namin. Ang layo pa ng path na pupuntahan namin. Ang dami pang pwedeng mangyari sa amin. Tulad nga ng sinasabi ng parents natin, madami pa kayong kanin, bigas. Diba? Kaya, okay lang na enjoyin natin yung life natin. Huwag natin masyadong i-pressure yung sarili natin sa mga nakikita natin sa paligid natin. Just focus on ourselves. And dapat paniwalaan mo yung sarili mo, di ba? Para in the future, hindi mo pagsisisihan. At para na rin sa sarili mo, di ba, in the long term. Huwag tayong magsistick lang sa short term. Dapat isipin natin yung pang long term natin. Thank you very much. Sana napanood ko muna ito bago ako nag-asawa. Hello, Benedict from Light TV Radio. Kay Derek and sa scriptwriter po. So, ang question ko po is, nagkaroon po ba ng challenges sa pagtahi ng storya? Kasi ibang generation yung manonood and ibang generation din po yung directors and characters. Siyempre, generation for generation, parang iba yung kinakalakihan, iba yung characters nila. So, naka-encounter po ba kayo ng mga challenges sa pagtahi ng storya? Challenge, nag-aaway muna kami. Nagtalo muna kami. Yun po, kaya ko na, kaya na nasabi ko kanina na ang challenge po for me, kasi usually, yung mga stories na sinusulat ko, pang-adult na eh. Like yung When We Did Pulang Araw, tapos yung mga kwento ng May Other Woman. Ito, yung mga ganun ba? So, to go back to my youth and remember yung feelings din ng how to fall in love, ano ba yung naramdaman noon, yung kilig, syempre hindi siya yung first love ko. siya yung na-wait. So yun, tapos ang pinakamalaki pong challenge, yung the way the Gen Z, ibang-iba kasi talaga yung mga lingwahe nila. So, ilang beses ako nagre-revise doon. Tapos sabi ko nga, kung halimbawang, sabi ko nga rin kay Direk, na pagka meron silang nakita na, ay, hindi naman ganito. Sabi ko, go, free lang. Baguhin nila kasi mas alam nila. So, ayun. Yun lang naman. Push and pull kasi kami dalawa dahil ako kasi visual kasi ako eh. Siya, emotion siya. So, nag-ano lang sa kanya ng advice na, at paano ba to, ano bang naano mo rito na eksena to, ano ba ilalabas. So may ganun kami. And speaking naman sa first love, hindi rin siya first love ko. Bumawi si Derek. Actually kasi share ko lang to kasi nakarelate ako sa wait muna eh, kasi nag-wait din talaga ako. Madali manligaw eh. Pero yun yung naisip kasi nung high school, nung college ako, hindi na ako nanligaw talaga. Kasi alam ko yung kapasidad ko pag nanligaw ako, mahina ako eh. Baka yun na yun eh. Pag nanligaw siguro pag yung mga tukso, baka hindi ko maano eh.
So talagang pinigilan ko yun nung high school ako, nung college ako, talagang hindi ako nanligaw talaga. Diba kasi maano yung pangarap ko na maging director eh. So high school pa lang gusto ko na maging writer, maging director. So naisip ko lang na yung pag hindi ako naghintay, maraming tukso, so baka hindi ko maabot yun. So yun lang iniisip ko lagi na yun, mag-wait talaga ako. So nakaroon ako sa wait muna. So in-apply ko lang dito. Thank you po. Everyone, to all of our people from the press, for your questions and insights. We truly appreciate po your time and interest, lalo na po sa ating pong media partners tonight. Bago po natin tapusin ang ating pong programa, final words po, coming from Red Lady, ayan, Miss Jez, sa lahat po, and of course, most especially sa ating pong lead stars. Maraming salamat po ulit sa time ninyo at sana po supportahan niyo po kami sa aming unang vertical series ni Zyren. Alam niyo po, ito fun fact lang, sa mga work namin before, as magkapatid kami. So ngayon lang po kami nagko-work as pair, as love team. Kaya nakakatuwa. Ang galing ni Zyren. Nahirapan kami sa pag-casting. Nahirapan kami sa casting ni, ano na yung meetings ni Pastor. Sino ba talaga na, kasi gusto ni Rep kasi medyo na Christian na nakakilala na kay Lord, gano'n. So sabi ko kay Rep, mukhang mahirapan tayo. May una kami, may schedule na kami for shooting. Sabi ko, nakita ko si Zay tsaka si Althea. First time ko sila makatrabaho. Si Chanel kasi lagi ko na makatrabaho si Chanel, yung kontrabida. Siya lang first time, nakita ko sila sa Tadhana. Hindi ako yung director, yung isang kasamang director ang nagdi-direct nun. Sabi ko sana, parang bagay na sila maging magjowa, hindi lang magkapatid doon. Na-prove ba, Derek? Na-prove. Kaya sabi ko, eto na lang, inano ko agad, approve naman kay Rev. Wow, thank you po, Derek. Thank you po. Thank you po. For trusting us, di ba? At ayun po, sana po supportan yung Wait Muna, episode 1, 2, 3, 4, 5, and more. Wow! More. Abangan namin to sa big screen, Derek. Ayan. Maraming salamat po at ingat po kayo lahat po uwi. Thank you po. And of course, sa Puso Movement, maraming salamat po sa pagbuo ng ganitong klase pong istorya para sa henerasyon natin ngayon. Maraming salamat po. Ayun, copy-paste na lang po. Thank you po for coming and thank you po sa lahat po ng bumuo ng film na to. Ang saya lang po na makatrabaho sila kasi lahat kami may isang purpose na gustong mangyari, which is para sa mga kabataan. So, habang ginagawa to, parang super gaan lang, super saya. And para sa kabataan, para sa kabataan and para sa amin. yeah, thank you. And also, thank you rin po kay Direk for guiding us sa paggawa po ng film and syempre sa inyo po, sa Puso Movement. And yeah.